dito naman sa issue po na kinakaharap ni Jemmy Bundok, na kung saan mga kababayan, kung titingnan po natin, di ba may sinabi siya noong nakaraan na pinag-usapan ng napakaraming abogado dito po sa ating bansa, kasi wala nga naman sa batas mga kababayan na sinasabi na ang isang abogado ng abogado ng kliyente niya pwedeng tumanggap po ng arrest warrant para po sa kanyang kliyente. Di ba wala pong sinasabi sa batas na ganyan. So ngayon sabi daw po mga kababayan ni Ombudsman Boying Remulla, nilecturean niya etong si Jemmy Bundok. So eto, basahin po natin etong balita galing po sa Abante Una sa balita. Sabi po dito, Jemmy Bundok, nilecturean ng Ombudsman. Sabi daw dito mga kababayan, eto raw. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hindi maaaring isilbi ang warrant of arrest sa abogado ng akusado. Taliwas sa pahayag ni Atty. Jemmy Bundok na pwede itong gawin sa bansa. Ayon kay Remulla, sabi na ang pwedeng tanggapin ng abogado at hindi po ang arrest warrant na isisilbi lamang sa taong aarestuhin ng mga otoridad. Sabi ng Ombudsman, maaaring hindi nag-practice ng law si Jemmy Bundok, kaya hindi niya naisip na mali ang kanyang posisyon na pwedeng tanggapin ng abogado ang pagsisilbi ng arrest warrant. Kasi kung titingnan naman talaga natin mga kababayan, mukhang ang hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-practice ng kanyang profesyon etong si Jemmy Bundok. Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, wala pa naman tayong nababalitaan na kaso na naipanalo niya. Siguro yung pagiging abogado, kaya siya nag-take ng bar exam ng law, kasi para lang mayroon siyang title na attorney. Attorney Jemmy Bundok. Pero sa pagdating mga kababayan sa practical, I mean yung ano ba tawag doon? Doon sa pagpapractice mga kababayan at pagpapanalo sa mga kaso na hawak niya, wala pa tayong nakikita na may hinawakan siyang kasong nanalo siya. Or may hinawakan siyang kaso na napagtagumpayan niya. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi daw ni Ombudsman Boying Remulla, hindi nag-practice o absent siya nung tinuro iyan. Patutsada ni Remulla kay Bundok. Si Bundok ang tumatayong abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na inisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court ICC dahil po sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Bundok, at tumakbong senador pero natalo noong 2025 election. Sabi pa dito, alam ko yung tumakbong senador, yung nagsabi noon, buti na lang hindi nanalo. Pambubus ka ni Remulla kay Bundok mga kababayan. So ibig sabihin, talagang si Jemmy Bundok mga kababayan, no, kahit gaano kakatanyag talaga sa larangan na pinili mo, minsan pag sumanib ka talaga sa mga didishit, nagiging bobo ka. Di ba parang katulad nitong si Jemmy Bundok mga kababayan, ang taas-taas ng pagrespeto sa kanya dati ng taong bayan dahil nga magaling na singer, marunong kumanta, maganda yung boses. Pero kapag kang pinag-uusapan kasi politika, nagiging bobo din siya eh. Diba, pasintabi po, talagang totoo naman. Saan ka ba naman nagkatala, sasabihin mo, abogado ka, ikaw ang tatanggap ng arrest warrant ng kliyente mo? Maliwanag na wala namang sinasabing ganyan sa batas. Kaya nga kung titingnan talaga natin mga kababayan, kapag ka ikaw ay naging kaalyado ng mga didishit, kahit pag-aano ka katalino, nagiging bobo ka din talaga. At yun ang nangyari kay Jemmy Bundok. At ito pa mga kababayan yung nakakatawa dito. Nung nag-guest siya mga kababayan sa Bilyonaryo News Channel, siniraan niya pa yung News 5 at sinabi niya na kinat lang daw, inisplice lang daw yung video niya para mapahiya siya mga kababayan. So ito, i-play po natin. Sabi ni Senate President, former Senate President Franklin Drilon, you cannot serve, the warrant of arrest can't be served to a lawyer unless he wants to be jailed. Hindi. Kasi He wants to take the matagal ko na yan. Sinabi ko pa nga kay Jessian, well, in many interviews, matagal ko na sinabi. Ang foreign unrecognized warrant, unprecedented yan. Walang ganyan dito. Kaya hindi natin alam kung anong rules ang gagamitin dyan. Nung nakita namin si Trillanes, Hindi, ito mga kababayan na para maliwanag po sa inyong kaalaman. Kahit pasabihin nila na foreign warrant of arrest, yung galing po sa International Criminal Court mga kababayan, yan po ay valid. Bakit po natin nasabing valid? Kasi nga, dumaan po yan sa tamang proseso. Ipinadaan ng International Criminal Court sa Interpol mga kababayan yung arrest warrant. At the same time, ibinaba ng Interpol dito sa kanilang counterpart sa Pilipinas
which is yung PCTC mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin, valid yung magiging pag-aresto kay Senator Bato once na in-implement sa kanya, in-execute sa kanya yung arrest warrant po niya. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Nag-serve ng warrant. Nag-joke pa ako niyan sa mga vlogger. Kung pwede si Trillanes, dapat pwede na rin kami. Joke! Yun. Yes. Kaso, in a recent interview, whom I want to maintain respect for kasi, Yeah. napuputol po kasi yung mga sinasabi ko. Kaya Ay, siniraan yung News 5 oh. Ay, yung 1PH pala mga kababayan, siniraan. hindi ko nabuo yung Dito aking... hindi na mapuputol, tuloy-tuloy ka lang. Oo, Dire-diretso ka nga lang eh. dito, Idol. Hindi, kayo ang hindi namin puputulin. No, but at the very least, okay lang din kasi para pag tumakbo si Jess bilang senador, masikat na yung kanyang campaign manager. Okay. Hindi mga kababayan tawag dito hindi siya sa mga vlogger nagbiro. Ang pagkakaalam ko, nasan ba yung ano niya dito? Ang pagkakaalam ko, pinost niya yan, kaya nga siya napahiya Bukod sa sinabi niya sa isang interview, pinost po niya yan, hindi siya sa mga vlogger nagbiro. Sala naman yung sinasabi niya dito. Pero na lang talaga akong binura niya. Ito kasi yung interview ayan one of Senator Bato's lawyers. Ayan And that said, we speak Paano niya sasabihin pinutol-putol yan? 20 minutes yan Diba pinahiya siya ni Sister doon? Attorney Sabi, ayan mga kababayan, ito, basahin ko sa inyo Paano niya sinabing sa mga vlogger niya biniro yan? Sa mga nagbiro siya sa mga vlogger. Ayan nga, pinost niya nung May 20, 2026. Sabi dito, kapag si Trillanes pwede mag-serve, kami mga abogado, hindi. Matagal ko na pong sinasabi, pagdating sa foreign unrecognized warrants, wala pang batas o applicable rules. Kaya nagkakagulo. Pag nagpresenta si Trillanes mag-sheriff, payag kayo. Pag kami, bawal. O yan yung sabi mga kababayan ni Jamie Bondo ko. Kaya nga dito mga kababayan doon sa sinabi niya kanina sa halatang nagsisinungaling siya Kasi wala naman nga talagang ganon. Diba? Eto nga siya pa mismo nag-post mga kababayan. Mainit na diskusyon daw nilang dalawa ni tawag dito? Ni Sis Drenon. Eto, pakinggan natin. gusto niyong tanungin namin? Sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of Sino trying po to short ang gusto circuit? niyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto niyong tanungin namin? Ang gobyerno kasi po, this is the people It of the has been Philippines versus tried. Bato. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC for Eto, para maliwanag mga kababayan sino ba naman na pobre na mga kababayang Pilipino po natin ang maglalakas ng loob na kasuhan ang isang dating PNP chief, dating presidente, at ngayon yung PNP chief na yun mga kababayan ay senador na, at yung dating presidente maraming kaalyado na mga malalaking politiko. Kung ikaw ay pobre na walang-wala at gusto mo lang ay makakuha ng hustisya, paano mo sasampahan sa Pilipinas ng kaso yung tao na yon? Sino ang maglalakas ng loob na tumulong sa'yo? 'Di ba? Para papanagutin dito sa Pilipinas yung tao na yon. Sa tingin mo mananalo ka sa korte? Eto, pasintabi mga kababayan hindi po natin minamahina yung mga hukuman natin dito sa Pilipinas. Ang sinasabi ko lang, sa katulad po kasi mga kababayan, na mga kababayan Pilipino po natin na mahihirap, pobre, at ang gusto lang ay makakuha ng hustisya, hindi na po maglalakas ng loob yan na banggain ng mga Duterte dito pa sa Pilipinas, kung saan sila ang hari at may kapangyarihan dito. Ano gagawin nila? Hihingi sila ng tulong sa isang tao na kaya silang tulungan para makakuha ng hustisya kahit saan pa makarating yan. At ganun yung ginawa ng mga kababayang Pilipino po natin na lumapit kay former Senator Antonio Trillanes. Diba? Kaya nga sila nagsampa ng kaso sa ICC kasi nga malabong makakuha ng hustisya dito. Kung matatandaan nyo yung sinabi noon ni Ombudsman, Boying Remulla, diba tinatakot yung mga hukuman, tinatakot yung mga abogado, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At ito pa yung pinakamasaklap. Sasabihin, yung isang tao binawian ng buhay dahil po mga kababayan nagkaroon ng sakit, pero kung titingnan nyo, may tama ng bala sa ulo.
Ganon po katindi nung panahon ni Digong. Kaya walang maglalakas ng loob na magdemanda, idemanda yung presidente at idemanda yung former PNP chief na ngayon ay senador na. Di ba, ituloy pa natin. Justice, hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang Hindi araw po, talaga. meron kaming Ako akong na-receive. tatanungin. Hindi, meron po kami This is their own statement. Yes, ma'am. We And received precisely that. why there is an ICC. Yes. I don't No. know why you are framing it as a diminution But we're not part of the of ICC. Philippine sovereignty. We're When not a this part of is, the we're ICC, talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're isang- not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part of the own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due Yes, respect, ma'am, yes, says, but And, the crimes, uh, may I say also, attorney, Yes, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation. But Sunog siya dito mga kababayan kay kay Miss Sis Drenon. 'Di ba sunog dito si Jamie Bondok? Pahiya nga siya dito. it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, kung let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas, ma'am, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC, meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because Out for of your deference to the client, law. and I'm sorry we're We will running not out of serve the time, but warrant. I'd just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you. And then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang. And then next time na lang. And then next time na lang. They did not Wow. serve us the warrant, no? So, until okay, but if we'll be arguing till tomorrow. But just No, the but same, that's very important no, to no, no, no. concede. What is important is Oh. why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate. Yan, To go yan. missing, yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? no, serve us the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. He showed I think up to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. A little correction, it was the President, of course, President Duterte was Of the course, chief sir, architect. pero Yung nag-withdraw. Ngayon, pagdating po but kay we thank you Senator for your Bato, time. I'm sorry, we do, one final explanation na lang po, kung pwedeng maikling na lamang. well, we are just waiting for the government authorities to serve us personal service po nung warrant. And also, Paano we po, await- kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? that is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal yan. counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best I'm to be not. You're fair next saying you week. want the government to personally serve, but Yes, he ran Ito away. po, us. He ran Kasi away. abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Oh, Pwede so naman po that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes, ano pong gagawin yes. ninyo? Pag Yan, dyan mga kababayan, medyo napahiya si Jamie Bondok. Kaya nga pinagsabihan sila ni silang dalawa, si Torion at saka siya. Pinagsabihan na wag pabara-bara kasi nga napapahiya. Nagsisemplang. Di ba kung matatandaan nyo, tinalakay natin noong nakaraan yung sinabi ni Panelo. Pinagsabihan silang dalawa ni Torion kasi nga sablay ang ginagawa nila. Yung sinasabi niya na iserve sa kanila kasi sila naman yung abogado, walang sinasabi sa batas na ganun. serve na sa inyo. Then we will You'll follow produce accordingly. him, you'll produce your client. Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will, of course, definitely serve the warrant on our client. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. Okay, They're not so, following the law that they're invoking. This is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand dadaan po sa correctly? proseso, no? Dadaan po sa proseso, sa PCTC, and all that, alam po niyo yan. I'm sure you've heard all of that. Pag O yan, binabanggit niya yung PCTC. Dumaan nga dun yung arrest warrant Ibig sabihin legal. dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. O yan. 'Di ba mga kababayan? Pahiya ng matindi dyan si Jamie Bondok. Ngayon ang pinalabas niya, etong bidyong ito etong buong to. 'Di ba sinasabi niya doon sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan, kinakat daw. Ini-splice daw. Wala namang splice Dire-diretso nga yung discussion nila Ang problema lang talaga, sablay mga kababayan, si Attorney Jamie Bondok kasi abogado siya Abogado siya. Kahit nga yung hindi abogado mga kababayan na katulad natin,
At yung iba mga kababayan Pilipino natin dyan, once na binasa ninyo yung batas, maintindihan nyo eh. Yung sinasabi na wala nga sa batas yung tinutukoy ni Attorney Jemmy Bondoc mga kababayan, na kailangan sa kanila iserve yung arrest warrant ng kanilang kliyente. Maliwanag kasi mga kababayan na kapag ka may arrest warrant, kung sino yung naando doon, yun ang dapat tumanggap. Kasi nga babasahan ng Miranda rights yun pagka inaresto na. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, medyo pahiya dito si Jemmy Bondoc. Sayang lang yung pagiging abogado niya, no? Alam nyo, kung ako lang talaga kasing yaman nila, baka napasa akin na lang sana yung titulo na yon. Diba? Sayang kasi mga kababayan, dapat nagagamit yan para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na walang-wala eh. Para maidepensa yung mga kaso nila, lalo na kung sila ay dihado sa buhay. Hindi katulad ng mga ito na ginagamit nila yung pagiging abogado nila para sa walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi ito, biruin nyo nung nakita ko talaga to mga kababayan, dito ko naisip na ganito lang ba kadali makapasa sa isang bar exam? Diba? Ganito ba kadali maging isang abogado, mag-aral lang ako ng law school, kumuha lang ako ng bar exam, pag nakapasa ako kahit hindi ko gaanong alam yung ginagawa ko, abogado na ako. Diba biruin nyo, nandahil sa ginagawa ng mga to, bumababa yung tingin ng mga kababayang Pilipino po natin. Hindi ko naman nilalahat doon sa ibang mga abogado. Dahil nga dito, kay Jemmy Bondoc na pinagsasasabi niya. So kaya nituloy pa natin. Kasi sabi pa dito mga kababayan sa Billionaire News Channel, cyber conflict of interest daw. Attorney Jemmy Bondoc pinuna ng mga abogado sa hirit ukol sa warrant ni Bato. So eto, pakinggan po natin kasi nag-umpisa na. Nasoplakin siya ng mga kapwa niya abogado. Po eto, pakinggan natin. Baka raw nalilito lang si Attorney Jimmy Bondoc sa batas nang sabihing posibleng sa kanya isilbi ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa bilang legal counsel. Ayon sa ilang abogado, severe conflict of interest ito. Nung nakita namin si Tutol ang ilang mga abogado sa pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa, matapos itong sabihing pwede namang sa mga abogado ni de la Rosa iserve ang warrant of arrest mula sa ICC. Ayon kay Attorney Carlo Ibanez o ang kilalang rockstar lawyer, by logic of Bondoc's argument, mistulang proxy ng senador si Bondoc kung sa kanya ibibigay ang warrant. Kaya nga, Malaking problema tayo sa statement na yan. Under Section 2, Rule 113 of the Rules of Court, arrest is made by actual restraint of the person to be arrested or by his voluntary submission to the custody of the person making the arrest. Personal daw dapat isineserve ang arrest warrant ng isang arresting officer dahil hindi gaya ng summons in civil cases, hindi raw ito basta papel na iniaabot lang. Ganito rin ang professional na opinyon ni Palace Press Officer and trial lawyer Claire Castro sa kanyang personal vlog. Saka, maliwanag mga clear, ang rules. Susunod mo yan sa tao na siyang nakalagay ang pangalan sa warrant of arrest. yan. Yan yung tinutukoy ko sa inyo kanina mga kababayan. Kailangan kung sino yung naando doon sa warrant of arrest, sa kanya dapat iserve, hindi sa ibang tao. Kahit pa abogado yan, nung aarestuhin mga kababayan, hindi pwedeng padaanin sa abogado yan. Di raw naman kasi abogado ang babasahan ng Miranda rights, Tama. kukuhanan ng fingerprint o mugshot, kaya hindi raw talaga maaari ang argumentong ito. Tanong ni Attorney Bondoc, bakit daw si dating Senador Antonio Trillanes pwede magpresentang mag-serve ng warrant pero silang mga abogado, hindi? Sinagot naman ito ni former FEU Dean Mel Santamaria at sinabing malaking misunderstanding ang pahayag ni Bondoc. Sayang, Si no? May Trillanes was quote, serving the warrant. Alam nyo mga kababayan, nanghihinayang ako doon sa pagkaabogado niya, ni Jemmy Bondoc. Nakakapanghinayang lang kasi. Kasi yung profesyon na meron siya, yung pagiging isang abogado, pangarap ng marami yan. Diba katulad ko, pangarap ko maging abogado mga kababayan, kaso nga lang ang problema, hindi para sa akin eh. Ganun lang yon. Ngayon mga kababayan, yung katulad kasi ni Jemmy Bondoc na sinuwerte kasi naging abogado, nakakapanghinayang lang kasi parang nauuwi sa wala. Diba kasi parang hindi siya nag-aral ng law. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Diba biruin nyo, kini-question ka ng kapwa mo abogado kasi sablay yung sinabi mo. Nakakahiya yan. Tama raw naman na hindi ito ayon sa batas. Pero ang isang procedural error na iisang tao lang ang gumawa ay hindi rason para gumawa ng bagong rule ang isang abogado na pwedeng Tama. siya lang ang kumuha ng arrest warrant at ibigay sa kanyang kliyente.
You cannot cite a perceived violation of the rule to justify rewriting the rules of court for a defense lawyer, ani Santa Maria. Hindi raw pwedeng umasta bilang counsel ng akusado at arresting officer ang isang abogado dahil severe conflict of interest daw ito at isang procedural impossibility. Tama. Hindi rin daw dapat pinagbabangga ang konstitusyon ng Pilipinas at international law dahil malinaw na ang pag-ratify ng Pilipinas sa Republic Act 9851 ang siya ring basehan noong inaresto si former President Rodrigo Duterte noong nakaraang taon ay nangangahulugan ng pagtanggap natin ng international law na maging parte ng ating batas pagdating sa crimes against humanity cases. At dahil sa ngayon, wala raw naging imbestiga ng mga pandaigdigang krimen sa anumang fiscal court o office sa Pilipinas, masasabi ni Santa Maria na walang expertise ang ating justice system para litisin ang mga ganitong kaso, dahilan para ipaubaya sa ICC ang kaso ni FPRRD at ngayon on the run na si Senator Bato. Para naman kay dating Justice Secretary Laila De Lima, tila confused si Attorney Bondoc between civil and criminal cases dahil wala sa batas ang pahayag nito. Anya, arrest is always in the nature of a forcible taking of the physical body of the person. Even in the case of a voluntary surrender, dapat daw talagang physically restrained ang isang pugante para mapigilang makatakas o maging bayolente. O, ayan. Di ba mga kababayan? Nakakahiya yung kay Jemmy Bondoc, no? Pero yung katuwiran niya, yung dahilan niya, hindi, in-splice lang yung video ko eh. Nai-splice lang kasi, kaya ganon. Yun yung katuwiran niya kasi mga kababayan. Nai-splice lang daw yung kanyang video, kaya daw po siya napapasama, parang ganon yung sinasabi niya. Pero kung titingnan talaga natin, sablay po talaga. Etong si Jemmy Bondoc dito sa pagtatanggol niya kay Senator Bato de la Rosa. Alam niyo, parang katulad lang ni Alan Peter Cayetano yan eh. 'Di ba? Gumagawa ng mga pakulo, mga kababayan. Wag lang mawala yung isang bagay. Ano po na pinapangalagaan nila. Parang katulad nito si Jemmy Bondoc, pinapangalagaan niya si Bato de la Rosa dahil kliyente niya. So ngayon pag naaresto yung kliyente niya, mga kababayan, wala nang silbi yung paghawak niya bilang abogado doon sa kanyang kliyente kasi automatic dadalhin yan papunta sa international criminal court, mga kababayan. Ngayon dito naman kay kay Alan Peter Cayetano, mga kababayan, ang pinoprotektahan naman ni Cayetano yung kanyang pagiging Senate President. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, bukod kay Jemmy Bondoc, talagang etong si Alan Peter Cayetano kung ano-ano na lang din mga pakulo ang pinaggagawa. So sabi dito, basahin po natin, ito nakita nating balita ha. Sabi po dito, Cayetano nilecturean ng kabataan gamit ang Pokemon cards. Alam niyo yung Pokemon? Yung may Pikachu. Sabi dito mga kababae, basahin natin ha. Sa Facebook Live ni Senate President Alan Peter Cayetano, nitong Sabado ng hapon, Mayo 23, 2026, gumamit siya ng Pokemon cards bilang halimbawa upang ipaliwanag umano sa mga kabataan ng kasalukuyang sitwasyon ng bansa. So ibig sabihin, mga kababayan, pwede pala nating ayusin ng Pilipinas, no, gamit yung Pokemon cards. Di lalo na kapag si Pikachu yung nakalagay doon. 'Di ba? Kasi si Alan Peter Cayetano, ganito yung ginawa eh. 'Di ba? Partida to, Senate President to ha. Senate President to, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo yung sinasabi niya dito. Chaos rising. So actually, ito pinag-uusapan kahit sa Senate, no? Ayan o, Pokemon cards. Di ba? Pokemon cards oh. Chaos. But what brings chaos? Nung maayos lahat sa kagustuhan ng Panginoon, walang chaos eh. Di ba? Pero since then, every time na Hindi, kasi ito mga kababayan tama din naman yung sinasabi niya, nung maayos lahat, wala talagang chaos, walang kaguluhan sa Senado. Bakit? Kaya lang naman kasi nagkaroon ng kaguluhan dyan, buhat nung inasam niya na maging Senate President at pinapasok niya si Bato de la Rosa kahit alam niyang may arrest warrant. Diba? Doon lang naman nagkaroon ng kaguluhan dyan. Alam nyo, akala ba ng mga DD-shit, mga kababayan, porkit naging Senate President, si Alan Peter Cayetano naging maayos ng Senado? Hindi. Lalong nalagay sa matinding kahihiyan ang Senado. Lalong napapunta sa lusak, mga kababayan, ang Senado ng Pilipinas. Kaya nga sa totoo lang, itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano, tumatama lang din sa kanya yan. Kasi alam naman talaga nating lahat nung si Tito Sen ang Senate President, maayos ang takbo ng Senado. Anyway, tuloy pa natin. sabi sa akin po ng isang kaibigan si Noy, sabi niya, wag ka nang
mag-isip pa. Kasi Pokemon simple lang, cards, matino ka. Gusto mo matino yung Senate, so guguluhin ka talaga. So chaos is not only brought by bad people who want to destroy something good. It's also brought by bad people who want the status quo not to change. Who wants to prevent good people from changing. So am I saying kami good, sila bad? No, what I'm saying, there are 24 senators, there are different political leanings, there are a lot of issues. Chaos rising. Ayan, oh. Diba, biruin nyo, nagturo ng kung ano-ano, ginamit pa yung Pokemon cards. 'Di ba anong may tutulong ni Pikachu sa pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin? 'Di ba? Baka mamaya yung impeachment ni Sara Duterte gamitan ng Pokemon cards, mga kababayan, at itago dun sa likod ni Balbasor. 'Di ba? Baka mamaya magulat na lang tayo, wala nang impeachment proceedings trial diyan po sa Senado. Dahil naitago na sa likod ni Balbasor, mga kababayan, yung impeachment ni Sara Duterte at hindi na umusad. Kaya sa totoo lang, alam nyo, ang daming problema ng Pilipinas, pero dahil nga sa pinaggagawa ng mga ito, lalo lang nasa sadlak ang Pilipinas, mga kababayan, sa matinding problema. 'Di ba? Kung hindi naman nila pinalitan si Tito Sen, hindi naman magkakagulo sa Senado. Kung hindi nila inasam na protektahan si Sara Duterte, di sana dire-diretso yung proseso ng pagpapanagot. Di ba, mga kababayan? Kaya nga sa totoo lang, dapat mapalitan na sa Lunes etong si Alan Peter Cayetano. Dapat ang maging Senate President na, mga kababayan, ay etong si Win Gatchalian. Lalo na at isinusulong na ng minority na siya talaga ang gawing Senate President. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dyan sa mga topic na yan, mga kababayan, na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.